So mga sangkay, alamin po natin ang report tungkol po dito sa napakalaking bagyo, no, na ilang araw na pong pinag-uusapan sa international at maging dito sa ating channel, mga sangkay. Dahil ngayon nga po umaakyat po sa mataas na level itong malaking bagyo. Ito po ay Beryl Hurricane na ngayon ay tatama na po doon mismo sa United States of America, mga sangkay, at tuloy-tuloy po ang lakas nito at tinawag na nga po, mga sangkay, na monster hurricane, itong napakalaking storm na ngayon ay kilalang-kilala ngayon sa buong mundo. So magandang oras po sa ating lahat, sa lahat ng mga solid sangkay. Ito, alamin po natin, mga sangkay, itong ganap ngayon sa ating mundo. Itong napakalaking bagyo na ayon nga po sa mga expert, ito na daw po ay isang monster na hurricane sa kasaysayan ng ating mundo, na kasing laki po, mga sangkay, ng halos kasing laki o mas malaki pa nga po ata sa isang bansa, no? Mamaya makikita po natin at gusto ko pong ipakita sa inyo yung maraming dinaanan nito na until now hindi pa rin po ito nagtatapos, mga sangkay, ilang araw na po. No, bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel, okay? 1.24 million na po tayo dito sa YouTube, kaya naman isubscribe nyo po ito. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Ayan po. I-check nyo na lamang po mismo, mga sangkay, sa video na ito. Sa ibaba, mayroon pong subscribe button dyan. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Nako, mga sangkay, matinding usapin ito ngayon eh. Dahil buong mundo nakatutok. Eto, mga sangkay, ito yung live update. Ito na po yung tinatahak ngayon nitong Beryl. Papunta na po ito sa Amerika, no? Ayan po. Tingnan nyo, mga sangkay, kung kaano kalaki. Dominican Republic, halos buong area, mga sangkay, sakop, no? Haiti, Jamaica, pambihira. Tingnan nyo kung kaano kalaki yan, mga sangkay. Tingnan nyo mabuti. Kasing laki po ng isang bansa. Tapos yan po yung tinatahak niya ngayon, mga sangkay. Ayan, makikita nyo naman. Sa Haiti, Jamaica, Cayman Islands, papunta po dito. Ito, Mexico, mga sangkay. Then ito po yung United States, kitang-kita naman po. At sobrang laki po talaga. Yan po, sinusundan po ngayon yan ng maraming mga balitaan pang-international. At ngayon, tingnan po natin ang mga damage. Mga balita tungkol dyan. You can hear the panic, but only imagine the terror. Hurricane Beryl is a history maker in all the wrong ways. Never has a storm this severe hit this early in the year. Several people died as winds of 100. So may mga mga sangkay, no? Casualties. So talagang lumalala po itong problema. Marami na po ang na-damage at marami na pong buhay ang nadali nitong Hurricane Beryl, which is binansagan na pong monster na storm. 165 miles per hour pummeled islands across the Eastern Caribbean. We're really just hoping for the best, and all around me there were houses in the village. Their roofs were flying past, you could see it passing. Beryl has weakened, but only ever so slightly, as it... Ayan, no? Tingnan nyo ito, mga sangkay, oh. Kasi lakad po siya ng bansa, eh. Ayan, no? It moves west from Grenada, but it is now on course for a direct hit on Jamaica on Wednesday, bringing life-threatening hurricane-strength winds. Life-threatening po siya, eh. So, delikado It is expected to ease somewhat before it hits the Cayman Islands on Thursday. And sa Cayman palang susunod nito, may kaibigan po tayo dyan, si Mark Ramos, kung kilala nyo yan, isa pong vlogger. Mexico, south of Cancun on Friday. This was the queue in Jamaica's Montego Bay for the supermarket as people stocked up on supplies. Okay. So yung sa Jamaica po, mga sangkay, nagre-ready na po sila. Marami po mga supply ang inimbak na po sa kanilang mga tahanan at ang ibang mga sangkay nag-evacuate na bilang paghahanda po sa pagdating nitong napakalaking bagyo. This is the definition of the calm before the storm. There's barely a breeze in the air here. It's hard to believe that in a matter of hours
This place will almost certainly be in the grips of its worst hurricane Grabe, worst in hurricane. decades. Many climate scientists believe Ito ha, many climate scientists, mga eksperto mismo ang nagsasabi. warming ocean temperatures are to blame for such rapidly intensifying storms. Warming ocean temperatures, ito daw po ang dahilan kung bakit ganito kalakas itong bagyong to. The Prime Minister of Jamaica agrees. While our carbon emissions are Okay. Tingnan pa natin itong balita mga sangay. Hurricane Beryl is barreling towards Jamaica. Parts of the Caribbean on alert So ito ha, with record winds. naka-alerto na po yung Jamaica At ngayon. one point reaching up to 165 miles an hour. Now expected to make landfall in Jamaica tomorrow. Some Americans scrambling to make it off the island before airports closed. Beryl has already taken at least 6 lives, decimating part. Grabe ha. Biruin nyo to ha, nakapag-ready na po ang lahat mga sangkay para sa pagdating nitong malaking bagyo. Pero may mga pinatumba pa rin sila na tao. Ganyan kalakas itong Parts of Grenada before heading to Jamaica, and then either to the coast of Mexico or possibly Texas. Here's ABC's Faith Abube. The Mexico. strongest hurricane ever in the month of July So taking ayan mga sangkay, makikita nyo yung lakas. aim at Jamaica tonight after decimating Yan po yung nadaanan na mga sangkay na ibang mga lugar. Tingnan nyo kung ano po ang several nangyari. Caribbean islands and causing death and widespread destruction. New video showing Hurricane Beryl's fury as it roared ashore in Grenada. there goes another roof. 150-mile-per-hour winds whipping off roofs, bending trees, and Grabe. shredding power lines, drenching neighborhoods with torrential rain. Oh my. Yan po ang damage. Stunning drone video showing the extent of the disaster. Homes torn apart. Nearly every building Grabe, tingnan nyo mabuti yan mga sangkay. on the tiny island of Carriacou damaged. The situation is grim. Authorities saying at least 6 people were killed. This is my room. Tammy Duncan touring what's left of her home in St. Vincent and the Grenadines. Her roof gone. Yep. So yan po yung nadaanan mga sangkay nung hurricane na ito. Ngayon, tignan pa natin yung iba pang mga balita. Maraming may live po niyan ngayon mga sangkay. Kasi nakaabang po talaga ang marami. Tungkol po dito sa hurricane na ito, napakatindi. Ayan po, may mga live. Kahit i-type po natin siguro, live. Ayan o. Nakabantay yung marami tungkol dyan mga sangkay kung ano po ang magiging resulta na madadaanan nitong pagkalakas-lakas mga sangkay na bagyo. Ngayon tingnan pa natin ang ibang balita, no? Ito. Okay. Extremely dangerous Category 4 Hurricane Beryl continuing to move very quickly west-northwestward across the Caribbean Sea. You can see the eye of Beryl in satellite imagery currently located to the south of the Dominican Republic, about 420 miles to the east-southeast of Kingston, Jamaica, moving to the west-northwest at 22 miles per hour. So very quickly moving towards Jamaica. We're seeing rain bands and tropical storm force winds spreading across southern portions of Hispaniola, expecting flooding rainfall there. Very concerned about the potential for a direct landfall or direct impacts from the core of a major hurricane. Yan po yung abangan natin mga sangkay. Siguro bukas mag-update ako, siguro mga morning or kung anumang oras. Mag-update po tayo kung ano ang mangyayari sa Jamaica pagka-landfall mismo nitong napakalakas na bagyo. Sobrang laki na ito mga sangkay. Okay. Tayo pa natin ng ibang mga balita tungkol dyan. So, maraming nag-update tungkol dyan. Teka lang, tanggalin lang po natin itong... Okay. Wala na kasi tayong edit-edit, no? Hindi tayo nag-edit every time na gumagawa tayo ng vlog. So, dire-diretso lang mga sangkay. Nagre-react po tayo. Okay. Ito yung sa Jamaica mga sangkay na nagre-ready na po yung marami. Ayan, no? Ano, no? Ay. Sila po ngayon ay nagre-ready na, no? Kasi talagang ano malakas eh.
Alam nyo, naalala ko yung sa Yolanda, mga sangkay, nag-ready din po noon ng mga tao. Kaya nga lang, sobrang lakas po talaga. Hindi in-expect na ganun pala kalaki yun. So kahit po yung mga evacuation center, hindi po kinaya bumigay. Marami din po doon nadali ng bagyong Yolanda. So yan, makikita nyo mga sangkay kung paano sila nagre-ready. Pinapatibay po yung mga pundasyon. Ayan, no? Yan, oh, naglagay na po sila ng ano dito. Tingnan nyo mga sangkay, harang, oh. Diba? Jamaica must take this hurricane seriously. If you live in a low-lying... Yan yung warning, mga sangkay. I think ito po yung leader po ng Jamaica. Ito po ay Prime Minister nga po nila na nag-warning po sa mga tao doon. Sabi po dito, that people must take Hurricane Beryl seriously. Area. And the area is historically prone to flooding and landslide. Or if you live on the banks of a river or a gully, I implore you to evacuate to a shelter or to safer ground. The situation, as you can imagine, is dynamic, and the government continues to monitor developments and will provide regular updates. Okay. Ayan, makikita po natin yan, nag-ready na po ang lahat mo doon po sa Jamaica. Just in case sa tama, ayan o, nilalagyan na po nila ng mga sangkay. Harang lahat ng posibleng madali. Ayan o. So nakakapaghanda sila ngayon mga sangkay, no? Pero hindi natin alam kung kakayanin nga ba yung protection o foundation na inilagay po nila dyan. Kasi sobrang lakas po nitong bagyong to. No, bukas, alamin po natin kasi ilang oras mula ngayon, tatama na po itong itong bagyo sa Jamaica at Cayman Islands. So, tingnan po natin. So, ito po ay dulot mga sangkay talaga ng climate change. Sinabi po mismo na marami sa mga expert na ito ngayon ay nangyayari dahil sa climate change. So, ito pong mga nakikita po natin ng mga malalakas na bagyo ay masusundan pa po ito ng mas marami pa. Dahil po sa tumitinding pagtaas ng temperatura. Okay, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Let's pray for them na sana hindi sila masyadong mapuruhan itong bagyo, no? Okay, mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po isang kay Janjan Daily. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.